Bakit naghihiwalay ang mga mag-asawa? What are the main reasons why sometimes married people, married couple gets a divorce or becomes separated? Pera ba? Infidelity, hindi pagiging tapat? Pang-aabuso ng lalaki sa babae? O baka baliktad, ang babae binubugbog ang kanyang asawa, ang lalaki? Maaring dahilan po ang mga sinabi ko. Pero para sa akin, kung pagmumunihan natin, minsan ang mga dahilan ng paghihiwalay, mga maliliit na bagay, mga normal na bagay, mga bagay na dapat binigyan ng pansin, pero dahil pinabayaan, lumala at nakaapekto sa pagmamahalan na mag-asawa. There are 3 reasons why sometimes married people become separated or wants a divorce. Ano po yung 3 bagay na ito? Una, unrealistic expectation. Minsan, ang bawat isa ay meron palang hinahanap, meron palang gusto, pero hindi na ibibigay ng partner niya. Gusto po ng misis, ang lalaki, perpekto. Gusto niya, komedyanteng kanyang asawa, masipag, good provider, artistahin, kamukha ni Coco Martin. Posible po ba yun? Pag meron palang hinihingi, meron palang hinahanap at hindi na ibibigay ng kabila ng kanyang asawa, nag-uumpisa ang galit, ang tampo, ang sakit ng loob. Mga lalaki, hinahanap sa kanilang mga asawa, mga babae, palagi silang sexy, maganda, malambing, sweet. Posible po ba yun? Hindi po ba napapagod din ng tao? Pero meron mga ibang lalaki sinasabi na, Father, itong nakilala ko, hindi siya kamukha ng aking asawa. Malambing siya sa akin, mabait siya sa akin. Bakit hindi magiging mabait? Binibigyan mo ng pera. Bakit pinagbibisitan ka, pinagdadabugan ka ng iyong asawa? Dahil ni grocery man, hindi mo mabili-bili. Di po ba? So kung meron ka palang gusto sa iyong asawa, ang tanong, sinabi mo na ba? Maiiwasan ang problemang ito ng paghihiwalay if you just communicate your expectation. Yung misis pala, ayaw na ginagawa ng kanyang asawa, binibigyan ng pera yung mga kapatid niya, yung kanyang magulang. Kinikimkim, nagagalit. Ano man ang iyong itago, tandaan natin, pag ito ay napuno, sasabog ka, bigla na lang kayong nag-aaway. Di po ba? Ano yung hindi mo gusto? Ano yung gusto mo? Ang tanong, sinabi mo na ba? Have you communicated your expectation? Isa pong dahilan niya ng paghihiwalay na mag-asawa. Pangalawa, unresolved issues. Mga problema na hindi pinag-uusapan. Ang problema habang maliit pa lang, dapat solusyonan na. Dahil pag hinayaan mo ang problema, hindi nyo pinag-usapan, parang anay yan. Yan ang maninira sa inyong pagsasama. Amen? Ano yung mga maliliit na problema na sinasabi nyo, wag na natin pag-usapan. Pero napakalaki palang issue sa inyong dalawa. May kakilala po ako, nakapagbabae ang lalaki. Pero ang punot dulo, itong babae nagseselos, nagtatampo dito sa kanyang mister. Bakit bawat na lang weekend, Sabado at Linggo, mas maraming oras na ini-spend yung time, yung oras doon sa kanyang mga biyenan. Tinatago. Sabi niya, gusto ko rin naman na pag Sabado, Sunday, nandun din naman kami doon sa mga magulang ko. Bakit puro doon sa mga magulang niya? Nagtanim pala ng sakit ng loob. Yan ang nangyari. Dahil po dito, hindi na nagiging sweet, hindi na inaasikaso itong asawa. Siyempre, itong asawa, maghahanap ng ibang mag-aasikaso sa kanya. Hindi po ba? Kung palang merong problema, bakit hindi pinag-usapan? Kung maliit pa lang, dapat solusyonan. Amen? Palagi ko po sinasabi ito sa inyo. Do not create mountains out of anthills. Huwag kayong gagawa ng bundok dito lang sa mga punso. Kung maliit pa lang, kung punso pa lang, kung langgam pa lang, dapat pansinin na, dapat ayusin na, dapat solusyonan na. Dahil ano man ang tinatanim natin, alam natin tumutubo. Magtanim ka ng galit, pag hinayaan mo yan, pagdating ng araw, isang puno, kaya mo bang alisin agad-agad? Di ba hindi? Napakahirap. Do not allow
your issues or your problems to remain, to drag, resolve them immediately para maiwasan ang tampuhan, ang paghihiwalay na mag-asawa. Amen? Kahuli-hulihan, unkindness. Isang dahilan ng paghihiwalay, yung hindi pagiging mabait. Nung kinasal ang dalawa, nangako na magmamahalan. Pero napakarami sa atin, pag tinanong mo ano ang pagmamahal, hindi makasagot. Hindi alam ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Wag na natin pong gawing komplikado ang buhay. Simplihan na lang po natin, tandaan niyo po ito. What is love? It is being kind and patient. Hindi kayo mananatili na nagsasama kung hindi kayo mabait sa bawat isa. Amen? Isang dahilan po na paghihiwalay din ng mga mag-asawa. Ano yung karanasan nila? Masakit magsalita ang bawat isa. They use unkind words. Maririnig mo dito sa lalaki, sasabihan ang kanyang asawa, kamukha mo galing nanay mo. Sakit mo yon. O kaya naman, maririnig mo sa misis, kinukumpara ang asawa niya. Bakit hindi ka maging kamukha ng kuya mo? Bakit hindi mo tularan yung kapitbahay natin? Ang sipag-sipag, may diskarte sa buhay. Mag-ingat kayo sa mga salitang ginagamit niyo. Kahit na yung iba sinasabi nila, Father, biro lang naman eh. Sinasabihan yung kanilang asawa, bobo mo? Tanga mo? Ay bingi. Masakit pa rin po. Kung makikita mo hindi magre-react, hindi naman ibig sabihin na hindi nasaktan yung tao eh. Di po ba? Dahil tandaan natin, kahit na ang taong mapagpasensya, may hangganan. Napupuno din, napapagod din ang mabait at mapagpasensyang tao. Ano ang dahilan? Bakit ayaw na magsama? Kasi hindi na mabait sa bawat isa. If you want your marriage to last longer, to be happy, start there. Being patient and being kind with your words. Ano pang kailangan natin tandaan para maiwasan ang away at paghihiwalay? Huwag po natin bibigyan ng pansin yung problema. Pero pinapaalala ni Jesus, go back to the original blessing. Talagang aayaw ka kung palagi mong binabalikan yung problema, yung suliranin, yung mga ayaw mo. Pero bakit hindi mo balikan yung pagbabasbas ng Diyos? Mahirap ang buhay pag-aasawa. Amen? Kaya nga po hindi ako nag-asawa eh. Pero alam niyo po ba, kahit na mahirap ang buhay mag-asawa, posible, napakaganda at napakasarap. Paano? Dahil yan sa tulong at grasya ng Diyos. Kaya kung gusto mo din na magtagal kayo na masaya, payapa, huwag niyong kalimutan na isama niyo ang Diyos sa inyong pagmamahalan. Because God is love and God is the source of joy.